So, mga kaiksena, itong putang inang si Alan Peter Cayetano, aka Petra, kamakailan lamang po ay may ginawang kapangahasan. Although hindi naman tayo makadilaw o makayelo, pero syempre, may mga kanya-kanyang mga signature ang mga tawag dito kulay, 'di ba? Pula, green, blue, white, yellow, pink, 'di ba? Kaya lang itong putang inang si Alan Peter Cayetano, dahil sa pagkatalo at sa kanyang pagkapahiya, talaga naman pong pati ba naman ang L sign ng mga dilaw, aba inangkin pa. Oo, Chona, maraming salamat at welcome sa ating ka-eksena. Thank you, Oh. At kay Yuan. So talagang mga ka-eksena, lapastangan itong putang si Alan Cayetano na to. Kaya naman, ito, panoorin muna natin, tapos sumagot mga ka-eksena. Sino sumagot? Sumagot yung Atom. Yung grupo ng Atom, yung, kung hindi ako nagkakamali, Apo nga ba? Apo? Apo, yung Aquino na, dahil nga daw dun sa comparison ni Cayetano na parang siya daw si Ninoy Aquino. Naknanto siya talaga, Subscribe na agad. Alam mo, Cayetano o Petra, tigilan mo na yan. Hindi maganda yung ginagawa mo, mukha kang tanga. Boom! Diba? Kasi katulad daw ng ipinaglalaban ni Cayetano, o katulad doon ipinaglalaban ni Ninoy, ang ipinaglalaban ni Cayetano, si Kiko D, yun nga yun. Eto na mga ka-eksena, pakinggan muna natin ano ba tong drama ni Cayetano. Pakita po natin mga ka-eksena at ipakita rin natin yung pagsagot o pagrebat. Mga agaw talaga kahit kailan tong putang ina si Cayetano. Eto na. Inihalin tulad ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang paksyon sa mga puwersang lumaban noong panahon ng batas militar. Wow. Sa kabila ng Batas militar? Asan ang batas militar ngayon, Alan Peter Cayetano? Putang ina ka, ikaw tong nagawa ng Senate, it's under attack. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik, is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Tang ina mo. boom! Kilala ng Malacanang sa bagong Senate leadership, patuloy ang pag-iit niyang hindi raw dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa ehekutibo. Talagang abnormal talaga ang pag-iisip, Sunod-sunuran daw sa ekotibo. Kayo yung nagdidesisyon yan Kayo yung dalawa no Sergeant at Armo si Maplaska nag-imbento ng mga putok-putokan yan Ang inan to. Talaga nito mapagbintang talaga tong panot na to Nasaan ba yung tubo? Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Nag-online selling na naman tong hindot na to. Tandaan nyo binatikos na yan ng Katoliko at ng ni Father Robert. Kasi nga, yung paggamit niya ng mga Bible verse at mga kataga ng Biblia at yung pagtatakip niya ng kanyang katarantaduhan at bait-baitan, gamit nga ang Diyos. Nako. Binuhay ni Senator Alan Peter Cayetano. Binuhay daw. Kadiri Hindi mo dapat ginagamit yan. Wala kang originality. Alam nyo mga ka-eksena, sa isang kompetisyon, kahit sa anumang bagay, kung ikaw man ay isang artist, ikaw man ay isang dancer, ikaw man ay singer, may kanya-kanyang originality. Parang ako din, sa pagbablog, ako lang ang ganitong style sa mga BBM vloggers o sa ibang ibang vloggers sa political vlogging, 'di ba? Ako lang yung may ganitong estilo. Ako lang. Original ko 'to. Pero ito po tangina si Alan Peter Cayetano, walang originality. Boom! Kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, sila yung ganitong sign.
peace, 'di ba? At sila ang kulay pula. At sila ang tinatawag na Tatak Marcos at Bagong Pilipinas, 'di ba? Ito si Alan Peter Cayetano, anong trip nito? Dapat ang logo mo kandado, tanga. Kung tututukan kita ng barel, papasok. 'Di ba? Dapat ang inilalabas mong sign kandado. Ganun. Bagay sa yun. Mahilig kang magkandado ng ano eh. 'Di ba? Oh. No, ang isang simbolo ng paglaban nung panahon ng martial law. Sa kanyang mahigit 30-minute Independence Day livestream, hinikayat niya ang mga taga-suporta niya na ipagpatuloy daw ang laban para sa demokrasya. Ang laban sign ay naging simbolo ng pagtutol ni dating Senador Ninoy Aquino noong 1980. Alam nyo yung nakita ko nga to, sabi ko, ginamit pa talaga to para kumuha ng simpatye. Yung kinukuha niya yung mga dilaw para umanib sa kanya. Wala na, lagapak na kasi si Cayetano eh. Hindi naman siya kinikilala ng palasyo, ng Congress, 'di ba? At kahit ng iba't ibang grupo, mga abogado, hindi siya kinikilala kasi nga peki siya, 'di ba? Oh, sino mga dilaw dito? Kayo ba, papayag ba kayo, maniniwala kayo kay Alan Peter Cayetano, 'di ba? The audacity. 'Di ba? Oh. 80s, panahon ng batas militar. Ani Cayetano, mahahalin tulad ang pakikipaglaban ng kanyang grupo sa naging laban noon ni Ninoy. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Kung tututukan kita ng barel, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka. Nasaan ba yung tubo? Oo, tama. Nakikiride nga si Petrang Kabayo kasi nga wala nang sumusuporta. Oh, sagana lang yung nanonood sa kanya sa online, suporta. Kunyari, marami daw nanonood sa kanya. Eh kung tutuusin, kasama kami sa nanonood sa'yo dahil sa katarantaduhan mo. Tinitingnan namin kung ano namang katarantaduhan ng pinagagawa mo. Nasaan ba yung tubo? Diba? Oh, Diyos ko, kakahiya talaga, oh. Kung ako mismo yung pamilya, kunyari ako ng Aquino, kung tutuusin lang, talagang babanatan ko to. Putang ang kapal na mukha mo, wag ko ginagamit yan. Kami ang original niyan, ikaw ang gumagamit. Parang TBJ, di ba? Hindi mo pwedeng angkinin yan, kami yan eh. Kung tututukan Hewan ko sa'yo. Oh. Laban lang po. It's worth Baka ang gusto nito, bakit papa, binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin? Bakit nga ba malinip pa? Get, ow! Baka yun ang gusto niya mangyari. Subscribe na agad sa channel. Loko-loko eh. No? Ay, nako. the fight. We have to continue fighting, no? Fighting? King ina mo, pinaglalaban mo yung posisyon, kapit toko ka nga dyan sa pagiging peking Senate President mo eh. Boom! Diba? Ano ba pinaglalaban? Pinaglalaban mo mga kriminal o mga pugante. Si Bato, pinaglaban mo, diba? Oh, posisyon mo, pinaglaban mo. Oh, tapos mga karapatan ng mga kasamahan mo, pinaglalaban mo. Puro yung sa inyo lang interest, mga tangina nyo. Diba? May comment na ata dyan si Ma'am Aquino. Hindi ko pa nakikita eh. Pero tingnan muna natin to. Once, we're a product of hope. Product of hope daw oh. Ang tibay ng mukha talaga nito, no? Oh. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala. Sino ba naman ang hindi gusto ng pag-asa? Grabe naman tong taon to. Parang sinilang lang kami kanina. Boom! Talagang lahat ng tao kailangan ng pag-asa. Sino bang hindi? Bogak. Wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas ng kalanganan, ibig sabihin may lumalaban pa. Bagamat kinilala na mismo ni PBBM Saan ka ba lumalabang king ina mo? Boom! Ha? Diyos ko. Loko-loko. ang bagong Senate leadership, kinwestiyon pa rin ni Cayetano ang nangyaring reorganization sa Senado noong June 3. Hindi niya talaga matanggap, ano? Grabe, oh.
There's a light of hope when you light a hope. Share and enjoy the great home freshness. Nasaan ba yung tubo? Better now. Like some Kasi ito si si Delubio nakita ko tuloy yung comment niya product of hope. Ano kami, sigarilyo? Di ba yun yung commercial? Sino nakakatanda nung commercial na yun? Di ba commercial ng sigarilyo ng hope? Kasi yosi yun ng tito ko dati. Pag inutusan ako, bili ka sigarilyo doon. Ano po? Hope. When you light up hope. better now. Like Naalala ko lang, oo. Doon hinalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate Chief matapos ideklara ang quorum sa 12 senador dahilan ng gridlock sa magkabilang kampo. Matagal na raw sinasabi ni Cayetano na kailangan ang 13 senators para makapagpalit ng liderato sa Senado, kaya't siya pa rin daw ang Senate President. The problem is trust eh. Sinabi The problem is trust. Loko-loko. Kasi nga wala na naniniwala sa'yo. Walang naniniwala sa'yo. Si Chis nga bumaligtad na Soon, si Joel daw. Di umano. Pero duda pa ako kay Joel, mga kaiksena. Huwag kayo magtitiwala kay Joel yung sinasabi niya ngayon. Mamaya pag-usapan natin na siya ay a-attend daw sa kung ano mang special session. Pero hindi ibig sabihin legit na boboto siya para kay Senwin. Okay, huwag mo masyadong doon. Sabi din nila paulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President. The officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President pro tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Kaya mo yan. Sige, saktan mo pa yung sarili mo. Saktan mo pa yung sarili mo. Oo. Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 Ang patuloy daw na standoff sa Senado ay laban daw para sa kalayaan ng institusyon. Wow. Anya, hindi dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa ehekutibo. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. Wow. Tapos, siguro to nabokya to ni First Lady na, kanong kamustahan, tae mo. 'Di ba? Kaya ganyan. Sko. Pero kung sa tingin nyo mga kaiksena ay yung pangangamusta niya kuno, na paglapit pa at pag-effort niya, natabihan si First Lady nung may event sa Malacanang, may event ng Chinese community, ay malamang sa malamang, hindi nito sasabihin nyo tungkol sa palasyo, tungkol sa ganyan. Kaso sigurado, tinabla. Mautak si First Lady, hindi magpapauto sa'yo, tanga. 'Di ba? Kaya ngayon, balik na naman siya, sa tira na naman sa palasyo. Napansin nyo ba yon? Nung bago magkaroon ng event, lumaylo yan sa pagbanat sa palasyo. Lumaylo sa pagbanat na si Pangulo. Pero nung pagkatapos sila mag-usap ni First Lady, na at ang pinalabas na nga lang ay kamustahan, ayan na. Malamang nabokya yan, Boom! Ngayon, nagbintang na naman, nagtuturo na naman tong bading na to. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. Boom! Napaka-motherhood statement naman ang reasoning mo. Dapat, ang sinagot mo, dapat maituloy namin ang mga nakabimbing mahalagang batas, mga amyendahang ganito para sa mga kababayan natin. Para kang si Sara Duterte din Ano yung direct? Nakita niyo yung post ko kanina sa social media? 'Di ba? Pantanga na yung sinabi ni Sara Ito rin, pantanga. Ano sabi? Sabi ni Sara ito. Ay, kita ba? Yan. Sabi niya, hindi bigas, delata o ayuda ang kailangan. Kung hindi, paano natin tutulungan ang bawat pamilyang Pilipino? better now. Like subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento. Ano daw? 'Di ba? Si Alan Cayetano, para daw tulungan daw mawala ang poverty. Mati, kaya nyo nga ginagawa yung mga batas at mga amyenda tungkol sa Senado, di ba? Para sa taong bayan makatulong. Tas sagot naman ni Sara sa post na sinabi ko,
Ang sabi, hindi kailangan ng delata, bigas o ayuda. Ang kailangan kung hindi paano matulungan ang matulungan ang bawat pamilyang Pilipino. Sara Duterte. Pero na, like, share, subscribe na agad. Ewan ko talaga sa mga tangahan talaga. Pag DDS talaga, oh. Bobo, tanga. Ba't ikaw, matalino ka ba, Direk? Bakit sinabi ko ba? Pero hindi hamak naman, mas matalino ko pagka sinabi mo DDS. Tatuloy natin. Una nang iginiit ng Gatchalian Bloc na sila na ang lehitimo pagdating sa Senate leadership. May pagkilala ng Malacanang, Kamara at maging ang legal luminaries. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonar. Eto naman mga kaiksena. So, pumalag mga kaiksena ang Atom. Binatikos si Cayetano dahil sa Ninoy Aquino comparison sa Senate issue. Which is napakalayo. Eto, pakinggan natin mga kaiksena. Tira, Laban, hindi lapastangan. Yan daw ang ibig sabihin ng ELSA ni late Senator Ninoy Aquino. Giit ng grupong Atom, delulu si Senador Alan. Pero na, like, share, Hoy, bading! Dilulok ka daw. Kung kasi maglulok ka na lang. Di ba binasahan na naman natin si Alan Peter Cayetano, di ba? Nasusulat yan eh. Bading kasi yan. Di ba? Gusto niyo basahin ko ulit? Mamaya, kung bakit naging bading si Alan. Dilulo. Maglolo ka na lang, dong. Lapastangan man si Dodong, magkalolo ka man dyan, sa kanto man dyan, sa may kwarto man, maglolo ka dyan. Nasaan ba yung tubo? Tuloy natin. and Peter Cayetano sa paggamit ng simbolo. Nagbabalik si Hannity para sa detalye. Dilolo, ang sabi. Dilolo daw, dilolo. Delulu o delusion kung tawagin ng August 21 movement o ATOM ang pag-uugnay ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanilang Senate struggle sa pakikibaka ni dating Senador Ninoy Aquino laban sa Marcos dictatorship. Pagbatikos ng ATOM, ang pakikibaka raw ni Ninoy ay laban sa pasismo, korupsyon at kawalan ng pananagutan. Mga katangiang anilay makikita raw sa mga kaalyado ng kampo ni Cayetano. Ha? Sabi ng Ha? Ano daw? Bigyan ko kayo ng isang example So, yung mga kaalyado o kasamahan daw ni Cayetano inahalin tulad nila yung ginawa ng panahon ni Ninoy. Bibigyan ko kayo ng isang posting ni Robin Padilla, okay? Ito ay noong May 29. Tignan nyo kung gaano katanga to Sabi ni Robin Padilla, uulitin ko lang ho at aking lilinisin ang aking pangalan. Masyado na akong masama sa paningin ng mga Pilipino dahil sa fake news. Boom! Fake news daw. Si Senator Bato ay hindi ko po pinatakas. Nakisabay lang siya sa sasakyan ko noong pauwi na ako. Tapos, ibinaba ko siya sa Makati para makalayo na siya. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Meron pa. Hindi ko siya tinulungang makatakas. Naging mabuting kumpare lang ako. Pero na, like, share, subscribe na agad. Paano? Tinulungan mo yung pugante, Robin? Tanga ka ba? Boom! Anong lilinisin mo yung pangalan mo? Tapos sinabi mo pa sa interview, kahit anong mangyari, hindi ko sasabihin kung nasan si Bato. Pero na, like, share. Bopuls, no? Paano mo may hahanti-halin tulad yung mga kasamahan mo sa ginawa nung Atom? Ito na, pakinggan natin. Diyos ko naman. Ang tatanga talaga ng mga kasamahan nyo. Puro sinungaling pa. Diba? Tuloy natin. grupo. This was the very nature of evil which Ninoy fought against. Muli kasing binuhay ni Cayetano ang laban sign sa kanyang Independence Day livestream. Panawagan ng Atom, bumaba na lang daw siya sa pwesto. Kinakahiya ka, hinihiling pa.
Ha? Na bumaba ka sa pwesto, Petra. Utang na loob, oh. Utang na loob. Bumaba ka na. Diyos ko, mahiya ka sa sarili mo. Di ba? Diyos ko, kay ikaw ang... pero maging proud ka, Kawatano, kasi tumatak ka sa history ng Pilipinas, the worst Senate President ng ilang linggo. 1 linggo mahigit. Bilang senador. Sa termino ni Cayetano bilang Senate Chief, nangyari ang barilan sa Senado na kalaunay humantong sa paglabas ng Senate premises ni Senador Bato de la Rosa sa gitna ng ICC warrant law. Yan po ang lumalaban daw. Saan ka lumalaban, Kawatano? Maputang ina nyo. Nasaan ba yung tubo? Diba? Niloloko nyo yung taong bayan, tapos lumalaban kayo para sa taong bayan. Sira ulo nyo! Boom! Laban sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Cayetano. Ba? Sa isang hiwalay na pahayag, iginiit niyang walang sino mang may monopolyo sa pangalan ni Ninoy Aquino. Wow, sumasagot pa talaga. Sumasagot pa talaga. Sus, Mariosep, hindi naman ikaw ang original. Para kang tape. Tape Incorporated ba yan? Ng TBJ, tapos yung di ba? Anya, hindi raw siya naghahambing ng sarili sa bayani ng EDSA. Ang Wow. kanyang iniuugnay sa sarili ay ang mga prinsipyong pinaglaban umano ni Ninoy, Rizal at Bonifacio. Wow. Kung tututukan kita ng barel, papasukin ko bahay mo na may Loko-loko. Para kay Cayetano, ang tanong ay hindi kung sino ang may karapatang gamitin ang pangalan ni Ninoy, kundi kung sino ang handa pa ring ipaglaban ang katotohanan. Ang Cayetano Camp umano ay patuloy na lumalaban sa investigasyon sa flood control scandal at sa kanilang panawagan para sa isang malayang Senado. Ito pa, dagdag pa natin. Lumalaban daw sa flood control scandal. Isang putang ina mo, Cayetano. Bakit, Direk? Nandyan si Loren Yung 2 Camille Villar hindi nyo binanggit. Hindi nyo nagawang batikusin nung nagkaroon kayo ng press conference o meeting. 'Di ba? Bakit biglang binawi ang pangalan ng mga putang inang yan? Tas sasabihin mo, lumalaban kayo sa korupsyon, sa flood control, pero nagawang bawiin ng 18 kargador, basurero, yung kanilang statement at sabihin, mali lang po, mali. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Ang lakas ng tama no? Talaga, sobra, sa totoo lang. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Bading na bading, Nasaan ba yung tubo? Kaya mga ka-eksena, kahit sabihin natin, yung iba dyan, hindi makadilaw o makadilaw, kung kayong tatanungin, dapat ba na ialin tulad niya, gamitin niya itong pinaglaban ni Ninoy? Hindi natin pinagkakait ang prinsipyo, pero di ba dapat magkaroon siya ng sariling originality? Hindi mo kailangan gamitin ang pangalan ni Ninoy, hindi mo kailangan gamitin ang prinsipyo ni Ninoy, o kahit anuman na magtutukoy kay Ninoy. Pwede mo naman sabihin na ikaw lumalabang ka sa ganito nang ikaw lang, hindi na magdadamay pa ng tao para kumuha ng simpatya, king ina mo. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. So ayun mga ka-eksena, next tayo, talon tayo sa susunod nating pag-uusapan. Type action at huwag kalimutang mag-like. Once again. Once again. Once again. So ngayon mga ka-eksena, ito matagal lang nangyari itong isusunod ko, pero ibabalita ko pa rin kasi merong update. Anong update yan, Direk? Sigurado alam nyo na nung nakaraang linggo, nahack ang Senate, 'di ba? Nahack siya. Ngayon mga ka-eksena, hindi lang Senate ang nahack, pati po yung Congress nahack na din ngayon. Nako po, patay tayo dyan, naloko na, napiste na. Nasaan ba yung tubo?
Bago natin puntahan yung pagkakahack doon sa Senate sa Congress, mga ka-eksena, o website ng Kamara na hack. Okay? Na hack Dito muna tayo sa Senado kasi marami nagsabi nito, hindi ko naman kinontent kasi nga busy ako that time. So eto muna, mag-update muna tayo ha. Nahack ang official website ng Senado sa gitna ng umano'y banta sa kanilang seguridad. Nag-iwan pa ng mensahe ang mga hackers sa mga senador. Nasa frontline, ang balitang yan si Camille Samonte. Nananaba din yung reporter Siguro malakas din to kumain. Nasaan ba yung tubo? Parang ako. Tamo, taba na rin ang face niya. Yung nose niya, hindi nakita yung nose line. Mag-aalas 12 ng madaling araw kanina, nagbago ang website ng Senado. Naging black ang interface. May mensahe rin ito na naka-address sa Senado. Ang nakalagay, "We are watching." Nakasaad pa rin yan na ang digital generation ay nakakita, nakakapag-record at nakakapag-imbestiga at nakakaalala. Hindi rin daw na ililibing habang buhay ang impormasyon at mawawala raw ang tiwala ng publiko kung wala ring katapatan. Mensahe ng hackers sa mga naglilingkod daw ng may integridad, ipagpatuloy ang gawain. Pero sa mga umaabuso sa tiwala ng publiko, babala nila, may nagmamatsyag na mamamayan. Kinumpirma naman ng Office of the Senate ang nangyari. Tinawag nila itong defacement incident kung saan interface lang ang nagbago sa website. Agad daw nagsagawa ng security protocols at investigasyon kaugnay niyan. Wala namang indikasyon na nakompromiso ang kahit anong confidential o sensitibong impormasyon mula sa website. Ang DICT naman isa na ilalim sa maintenance ang website bilang precautionary measure. Kasalukuyan daw silang nakikipagtulungan sa mga otoridad para sa forensic analysis para sa mga nasa likod ng defacement. Pero ang gumawa niyan, nagpakilalang Nullsec PH, isang non-profit organization na nagsasagawa ng hacktivism at digital protest. Gate nila walang nagbayad para gawin nila ang defacement sa website ng Senado. Ang panawagan lang daw nila, transparency at pananagutan kaugnay na nangyaring umanong katiwalian sa gobyerno. Ang pangahak na yan nangyari kasunod ng banta umano sa seguridad ng Senado, kaya ngayon naka-heightened alert ang institusyon kung saan higit 300 pulis ang nakadeploy. Alinsunod yan sa direktiba ni Acting Senate President at Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Kaya ang mga papasok sa Senado daraan sa masusing security check. May mga barbed wire din sa kahabaan ng Jokno Boulevard para harangan ang mga magrarally sa labas at hindi makalapit sa gate. Kaninang umaga, pinagtatanggal ng mga otoridad ang mga tent at tarpaulin ng mga Duterte supporters na ilang linggo nang nagrarally sa labas ng Senado. Nag-inspection din dito si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin para matiyak ang seguridad ng institusyon. We will not take that lightly. Kung ano man yung nababasa natin sa social media, binibigyan din po natin ng pansin. Okay, sa malinaw. Ngayon naman mga ka-eksena, puntahan naman natin yung balita na kung saan nahack naman yung website ng Kamara. Pero, wag ko kayo mag-alala, wala naman daw confidential information ang na-compromise. Ayon po yan mismo sa DICT. Ito na mga ka-eksena. Kamara naman. Nabiktima rin ng hacking ang website ng Kamara at ng hackers. Pero ako naniniwala ako doon sa nang-hack na yon at dito, malamang Chinese yan. Kung tututukan kita ng baril, Ewan ko sa'yo. Malamang sa malamang mga ka-eksena. May iniwan pang mensahe. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Janina Vela. Nahack ang website ng House of Representatives ilang araw lang matapos ma-deface din ang website ng Senate of the Philippines. Naging offline ang website ng HOR at nang bumalik ito online, nakita ang mensahe ng mga hacker. Corruption is more than stolen money. It is stolen opportunity, stolen justice, and stolen trust. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, walang sensitive o confidential na impormasyon ang nakompromiso. Ang mga apektadong pages daw ay naglalaman lamang ng publicly available information. 3 araw bago ito, isang grupo din ng mga tinatawag na hacktivists na nagpapakilala bilang Nullsec Philippines ay inangkin ang pag-hack ng Senate website. Ang kanilang mensahe,
Every peso lost to corruption is a meal taken from a family, classroom left unfinished, and a future denied. Ayon kay FPJ Party List Representative Brian Polia Manzares, may pinanggagalingan ang ganitong protesta. Well, it's clear that there are citizens that are unhappy with the current status of government. Otherwise, itong tinatawag natin na hacktivism, hindi mangyayari yan kung hindi naggagalit na yung mga tao. Pero iginiit din ni Poe, a violation of government security will always be a violation. At hindi siya magugulat kung dadami pa ang mga ganitong insidente papalapit sa budget season. It's not a priority for the government. Mahina to. Mahina tong congressman na to. Boom! Ang dali niyang mauto. Paano mauto, Direk? Porket sinabi nung hacker na ganito, tungkol sa ganito, korupsyon, ganyan-ganyan, papaniwalaan mo na kaagad na yun talaga yung target niyan. Pautot lang yun. Hindi talaga yun ang pinakapakay niyan. Merong agenda propaganda yan, bukod pa doon. Diyos ko naman. Pag sinabing, ginawa namin to kasi korupsyon, ganyan. So, naniwala ka naman agad. Oh, wala man lang konklusyon, wala ka man lang second thoughts, third thoughts, fourth thoughts, five thoughts, six thoughts. Naku sakali etong grupo na to may kagagawan dahil propaganda nitong ganto, ganyan. Wala man lang kayong ganon. Oh, doon na kaagad kayo nung sinabi ng hacker, naniwala na kaagad kayo. Kahit ako, pwede ko sabihin na akong kunyari, kaya lang ako, mamaya mahuli pa ako. 'Di ba? Oh, kakalokan, uto-uto. Oh. Kung titingnan mo yung budget natin para sa cybersecurity across multiple agencies, you'll notice that it's consistently one of the lowest funded items across agencies. Ayon sa kongresista, hindi lang ang government websites ang nanganganib, kundi ang personal na impormasyon ng mga ordinaryong Pilipino. Para sa Agenda Weekend, Janina Vela, Billionaire News Channel. So maliwanag mga kaiksena, parehas na. O baka naman hindi mahahack yan, Office of the President. Hindi yan, malabo. So talo na tayo sa susunod nating topic mga kaiksena. Eto na, yan na nga. Oo. Like na muna hindi pa naglalike at mga bagong pasok. Shoutout po at magandang gabi sa inyong lahat. Oh. Ngayon mga kaiksena, dumako na po tayo dito. Saan? Villanueva. Ready to attend special session. At ito malapit mga kaiksena. Not the time to take sides. Okay? Ito may tanong ako sa inyo mga kababayan ko mga kaiksena. Sa tingin nyo, papanig ba sa side ng majority o ni Win Gatchalian or dun pa rin si Joel Villanueva kay Petra? Sa tingin nyo mga kaiksena, hula kayo, hula. Or eto na lang, ano ba? Hindi, yun na lang, sagutin nyo mga kaiksena, sa tingin nyo, kakampi o kalaban si Joel? Oo. Kasi mahirap talaga pagkatiwalaan yan eh. Kasi magaling din magdrama, magaling ding umarte. Kaya tapos sa posisyon niya pa ngayon, malabo. Ako kahit sinasabing lilipat, may ganong ugong-ugong, pero hindi ko inaano pa yan. Hindi ko mamaya ipautot lang yan, pinakagat lang yung limba biglang nagbotoan, tapos ang boto pa rin niya kay Alan. Wala ding saysay. Malabo. Eto na, pakinggan na natin. Tira. Kung magkakaroon po ng special session ng Kongreso, tiniyak ni Senator Joel Villanueva ang kanyang pagdalo. Ang hindi pa matiyak ay kung kaninong grupo siya aanib. Nakatutok si Darlene Kai. Hindi po ito panahon ng kampihan. Mr. President, kaluluwa ng mga kababayan natin na binapalitan dito. Nasaan ba yung tubo? Nakakausap ko yung mga kapitan, nakakausap ko yung toda, nakakausap ko yung ito.
Mr. President, ayop na yan. Habang pinapanood ko to, imbis na maging seryoso ako, lalo ako natatawa eh. Hindi ito ang panahon para magkampihan. Ay, sorry, wala palang video, sorry. ulitin ko take 2. Wala palang video. Kanina pa ako dumadaldalon. Taka-taka mo talaga direct ko. Excited ka rin eh. Eto na nga, mga bakla. Sorry naman. Hindi ba pwedeng patawarin? Nagkamali. Perfecto ka? Perfecto kayo? Pero na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Tandaan nyo, sa mga taping, sa mga pelikula, sa mga may take yan. May take 1, take 2. May editing. Mais kayo huwag kayong ikaw di ka nagkakamali? Galit yarn. Tuloy natin. Take 2 nga ni. Kung magkakaroon po ng special session ng Kongreso, tiniyak ni Senator Joel Villanueva ang kanyang pagdalo. Ang hindi pa matiyak ay kung kaninong grupo siya aanib. Nakatutok si Darlene Kai. Yan na Hindi po ito panahon ng kampihan. Bahagi ito ng video message ni Senador Joel Villanueva na ipinalabas sa worship service kanina ng Jesus is Lord Church. Siniguro ni Villanueva, dadalo siya kung magkakaroon man ng special session ang Kongreso. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang... bakit hindi ka pumasok? Pero na! Like, share, subscribe na agad sa channel na Diba? Ang kapal ng mukha din nito eh. Dapat sinisigurado po natin na ang ating mga pumapasok at Tangina mo. Ilang araw kayo hindi pumasok? Nagpakita kayo? Diba hindi? Tuktukan kaya kita dyan ng tabo. Diba? Migil ka nga. Ganun siguro dating cheering squad to, no? Yung mga cheering squad, ganun yun eh. Ganyan, no? Kung tututukan kita ng barel, papasukin. Dating cheering squad to. Siguro, no? Nasaan ba yung tubo? Cheering squad pala to eh. Tinga. Senado para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim. Ito nakakatawa ng mga tarantado din talaga eh. Tutuparin daw yung kanilang sagradong tungkulin. Pero, 2 araw di pumasok. Asa ng pagtupad doon sa sagradong tungkulin? Pinaabot nyo pa na magkaroon ng ganyan sila Bingatchalyan. Tapos ngayon heto kayo, pag may special session, papasok. Bakit? Naiya na kayo sa taong bayan. Hindi kayo mapagtanggol ni Kawatano. Hindi kayo maano ni Cayetano dahil hindi nyo pagpasok. Alim ng ating saligang batas. We will be there. Wow. And I'll be there. Don't you know it now? I'll be there. Nasaan ba yung tubo? You know, I'll be there. Yeah. Love trip ang putik na yan. Kanta yarn. Ilang si Villanueva sa mga miyembro ng Cayetano Bloc na hindi na dumalo sa anumang sesyon ng Senado mula nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada noong June. Hindi dumalo. Hindi umatin. Tapos ang yabang. Sagradong tungkulin daw.
buwan. Nakasinedi adjournment ang Kongreso, pero nais ng bagong Senate majority na magsagawa ng special session kung hihilingin din ng Malacanang, lalo't may mga panukalang batas na kailangang maipasa. Ayon kay Villanueva, naiipit din ang mga empleyado ng Senado. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Kung matuloy ang special session, sabi ni Senador Ping Lacson, dapat present lahat ng senador para maplansya na rin ang issue ng Senate leadership. Hindi niya masabi kung aanib sa mayorya si Villanueva. I appreciate and I admire yung attitude ni Senator Joel na kinoconsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Peter Cayetano, ganun din ang attitude. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o sasama siya sa pagboto pag-elect ng Senate President. Si Senador Alan Peter Cayetano, sinabi nitong Biyernes sa Facebook Live na nagkausap na sila ni Villanueva pero wala siyang ibinigay na detalye. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel and Nag-heart to heart. Nakita niyo mga ka-eksena, heart to heart sila ha. Si Villanueva, hindi yan bading. Ano yan may jowa nga yan na babae, di ba? Binila ng sasakyan, kondo, negosyo. Di ba naalala niyo yung content natin na yun? Huli sa pool sa may side mirror. Ano side mirror? Sa gilid ng kwarto may salamin, di ba? Kitang-kita si Joel nakaupo. Nasaan ba yung tubo? Babaero yan si Joel. Mahilig nga yun sa bata. And even if I know the cost, Kakanda leche ka na, kawatano Ay, nako, kakaawa naman talaga tong idol ng mga DDS na senador. even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. Sakaling matuloy ang special session at magkabotohan para sa bagong Senate President, handa kaya ang Gatchalian block sa senaryo na ginawa noon ni Cayetano sa Kamara? Pag halimbawa nag-special session, naisip ko lang, nag-i-insist po kasi sa Senator Alan Cayetano na siya pa rin ng Senate President. So pag nag-special session, baka mag-agawan sa podium. Yun nga yung ugly, kaya iniiwasan din natin. Capable of doing anything to preserve his power as the leader of the House noon at saka leader ng Senado ngayon. Pero Huwag naman sana kasi lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Magtutulakan pa, Uy, ako dyan, tabi dyan. Uy, ako kaya dito. Alis ka dyan. Mag-isa na lang siyang kumikilala sa sarili niya. Mag-isa na. Uy, Petra, mag-isa ka na lang daw kumikilala sa sarili mo. O siguro, yung ilan sa kanya mga kasama. Maski sabihin niyang ipagsigawan niya sa buong mundo, ako yung Senate President, wala namang sumusunod sa kanya. Napansin ninyo, tahimik na rin yung mga iba nilang kasama Yung mga dating maiingay ding na kasabay niya. Ngayon wala na rin comment So na-realize din nila siguro yung reality na tapos na yung boxing. Huwag nating i-underestimate kasi capable yung tao na yan na gumawa na maski anong gulo. But he doesn't care about the institution. Kita nyo mga ka-eksena, coming from Ping Lacson yan kilala niya Alam niya kasi yung mga history kasi ni Cayetano, magaling talaga siyang gumawa ng gulo, magpa-spark ng iskandalo, issue, ganyan. Kaya nga yan ang pinuno ng mga bayaderos na mga vloggers kasi nga may involved talagang pera-pera. Alam niyo naman yan. He only cares about himself. Panawagan ni Lacson kay Cayetano, Huwag manggulo. Maging mga senador, makilahok, tapos kung ano yung tiglalaban nila, sa floor namin pag-usapan, wag sa Facebook. Sinusubukan pa ng GMA News sa kunin ang panig ni Cayetano sa mga pahayag ni Lacson. Wag. Hindi yan magpapahayag dyan. Magla-live selling na lang yan. Yun ang magandang ginagawa ni Cayetano, mag-live selling. Subscribe na agad
Dapat hindi nyo na tinatanong na kuhanin yung panig kasi automatic yan. Kita nyo, no, Independence Day, di ba? Sabi sa inyo, magla-live selling siya eh. Pagkatapos banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos at kinilala si Senate Acting Pro Tempore Win Gatchalian, nag-live selling ang gago. Di ba? Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Okay, maliwanag tayo dyan mga kaiksena. So, eto na nga. Oo, eto na. Diyos ko, patay tayo dito. Yung hindi pa naglalike dyan, huwag kalimutan mag-like ha. Gigigil ako sa inyo. Nasaan ba yung tubo? So, punta na natin mga kaiksena yung issue ng impeachment. Oo, eto na po. So, ayon nga mga kaiksena, ang impeachment daw ni Sara Duterte ay sabihin na lang natin 70-30. Naku po, patay. Anong 70-30? 70% na hindi matuloy. 30% na matuloy. Ayon dito sa aking napakinggang balita. At sa kadahilanan dahil sa mga senador na maaaring makulong. Senador na maaaring mabawasan pa ang bilang. Kasi nga, lingid sa akalaman natin ng lahat, 16 dapat ang makuwang boto para si Sara kung sakali man, sabi ng iba, pero kung ako lang tatanungin, talagang guilty na si Sara Duterte sa dami ng ebidensya. 'Di ba? Pero kapag magkataon na nabawasan yung mga senador, mauubos ang bilang ng senador at hindi aarok yung 16. Depende na lang kung may himalang mangyayari na mababago. Pero hindi yun papayagang mabago. Siyempre, papabor kay Sara kasi yung pagkakataon na 16 na boto. Eto, pakinggan natin mga kaiksena. Sayang ng effort pag nagkaganon, Nanganganib na hindi matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sakaling madagdagan pa ang mga senador na makulong at masuspende dahil sa issue ng flood control projects. Di ba? Among kahirito ni di ba, naka-line up na si Joel, naka-line up si Marcoleta, si Chis Escudero pa. 3 yung malalagas. Sa tingin nyo ba, yung natitirang mga Duterte senators, boboto yan para kay Sara na ma-impeach? Katarantaduhan yan. Siyempre, hindi sila boboto. Lalo na si Robin, si Bongo, si Cayetano, 2 Cayetano, boboto para i-impeach si Sara at hatulang guilty. 'Di ba? Kaluoy. Senador Ping Lacson sa pagtutok ni Jonathan Antal. Sa 24 na senador, 8 ang may kaso o may kinakaharap. Ayan, Tingnan nyo mga kaiksena, yung mga kababayan nating bulag-bulagan, may mga kaso nga itong mga putang inan to, tas dyan pa kayo naniniwala. Nasaan ba yung tubo? Na reklamo. Isa sa kanila, nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 9 hanggang 10 senador ang iniimbestigahan nila sa plunder at iba pang paglabag sa batas. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung mangyari man na umabot sa 9 na senador ang makulong at masuspinde, may posibilidad na hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa konstitusyon, 16 o 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Ito nga. Kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. It's going to be a crisis, di ba? Opo. Walang impeachment na magaganap kasi foregone na yung conclusion o yung decision na hindi mako-convict. Kasi kung 15 lamang ang naiwan na senador o senator judges. Ang ibig sabihin ba noon, automatically acquitted? Dahil 15 lang yung pwedeng bumoto? Yun. I stand corrected, So, kung mauubos yung mga senador, ilan na lang ang pwedeng bumoto? Sige, isipin nyo mga kaiksena. Ulitin natin sa part na to, Dito sa, asan na yun? Dito. Yan, sa 1987 Constitution. Ulitin natin, para di tayo malito.
Hanggang 10 senador ang iniimbestigahan nila sa plunder at iba pang paglabag sa batas. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung mangyari man na umabot sa 9 na senador ang makulong at masuspinde, may posibilidad na hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa konstitusyon, 16 o Person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Yan. Salamat, J. Martin, sa. Okay? 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. It's going to be a crisis, di ba? Opo. Walang impeachment na magaganap kasi foregone na yung conclusion o yung decision na hindi mako-convict. Kasi kung 15 lamang ang naiwan na senador o senator judges. Ang ibig sabihin ba noon, automatically acquitted? Dahil 15 lang yung pwedeng bumoto? Sa akin, hindi. Dahil hindi naman sila convicted, sila naman ay part pa ng Senate unless preventively suspended. Ang hypothetical pero in the realm of possibilities. Pwede mangyari. Ano kala ni Lacson? Sakali Medyo naguguluhan ako dun sa part na yun. Kasi pagdating naman mga ka-eksena, doon sa kagaya ni Bato, tsaka ni Jinggoy, di ba meron silang gustong i-amyenda na makaboto, di ba? Para may sagawa nila na yung minamadali nila noong nakaraan, 'di ba? Hindi tayo pabor doon eh. Ngayon naman, ang dating kay Ping Lacson, pwede silang para naguluhan ako kay Ping Lacson sa sa sinabi niyang ganon na ikukonsidera na makaboto si Jinggoy at kung may makukulong pa kasi hindi pa naman convicted. Pero hindi eh. 'Di ba? Pinag-aawayan nga nila yun nakaraan sa Senado, nag-walkout pa nga sila eh. Kasi ayaw nilang mangyari na agarin sila ng mga majority block ni Cayetano dati na magbotohan na tayo kasi kulang naman kayo eh. Gawin na natin 'to, botohan, di kayo mananalo sa amin. 'Di ba? Ewan ko. Paano gagawin natin dito? Ang lakas-lakas kaya ng kaso laban kay Sara Duterte sa impeachment. Sa totoo lang. Sumagot dyan direct si Chief Justice Carpio. Magiging halintulad lang daw yan sa quorum. Sumagot na. Ngayon lang ba yun? 12 dahil all members na available to vote. Yung basihan ng 2/3 na vote. Kailan niya sinabi yan? Ba't di sa akin sinabi? Kapag may kaso sa Sandigan Bayan, automatic suspended. Ibig sabihin, all session and voting ay hindi siya makakasali. Ayun nga, eto si Lacson eh. Iba yung dating eh. aling may makukulong pang senador, pwedeng maghain ng Senado ng motion na leave of court sa Sandigan Bayan para payagang dumalo sa trial ang senator judges kahit may escort mula sa Bureau of Jail Management and Penology. Hindi, ang tignan natin yung the rest, yung hindi pa yung pinakita kaninang sila Bato, sila Bongo, sila Villar, 'di ba? O paano pag yung mga yun din eh, nako. Ang medyo awkward lang doon, dahil naka-robe sila as judge pagka-araw, pagkatapos naka-PDL uniform naman sila sa gabi. Noong Biyernes, pinalutang ng Senador Alan Peter Cayetano ang usapin na baka ibaba sa 12 sa halip na 16 ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. Yun! Nako po. Boom! Going to really have an impartial trial or aayusin at luto na to? Are we going to tell them the truth that dapat 16 to convict? Or babawasan ba natin ng 6 na senador para maging 12 na lang? Medyo devious yun. Ako and some members, nag-i-stick kami do sa 16 to convict. No matter what the base number is. Our base number will always be 24. Ang mag-motion dyan, na baguhin yung base number, either prosecution or defense. Sabi ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon. Sila pala ang pwedeng mag-ano, ano? Ang pwede palang mag-motion, defense at prosecution. Paano kung ang defense ang kanilang motion? Hindi, kailangan nating nako. Number, either prosecution or defense. Sabi ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon, 16 votes pa rin ang pinaghahandaan nilang makuha sa impeachment trial.
talagang pinaghahandaan po naming bilang to convict the Vice 16 votes, 16 senators needed. President ay 16. Mm. So up until today, yan pa rin po yung pinaghahandaan po namin na bilang. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng defense team ng bise. Sabi Kasi nakakapag kasi dyan sa part ni sa part ni Cayetano, sa part ni Robin, ni Bongo, at ni Amy. Ako sa tingin ko mga ka-eksena, matuloy impeachment. Itong apat na to, wag na natin isama si Villar, wag na natin isama yung mga yon. Ito na lang, Robin, Amy, tawag dito, may Marcoleta pa, no? Robin, Amy, Marcoleta, at saka Bongo. 4. Ito, lantaran to mga ka-eksena na kahit sabihin mo ng guilty na sa ebidensya, kumbaga sa mangyayari impeachment, guilty na, ito sasalungat talaga to. 'Di ba? Hindi ito nga Hindi ako kampante dun sa sinasabi ko mga senador. Kahit nakikita na ng taong bayan, nagagawa nga nilang baluktutin nagagawa nilang gawing tama yung mali. Nagagawa nilang ma-make news ng harap-harapan. 'Di ba? Si Robin lang lantaran, talagang ayaw niya, hindi niya iboboto. Yun na yung desisyon niya. Kahit may ebidensyang magpapatunay, wala na, sarado na yung utak ni Robin. Nasaan ba yung tubo? 'Di ba? Sipin niyo mga ka-eksena yung 4. Robin, Amy, Marcoleta, Bongo. O halimbawa, yun lang ang nakakapanggigil at nakakagalit. Yung mga ganong klaseng utak pag nag-umpisa na yung trial, no? Kahit anong paliwanag nung prosecution, pakita ng ebidensya, testigo. Kasi si Ramil Madriaga, nagtitestigo, pati si Trillanes, Tapos bulag-bulagan sila. Ay, wala. Not guilty. Diba? ng prosekusyon, ang kukontrahin nila ay kung iuurong ang petsa ng paglilitis para lang hintayin sakaling masuspinde ang ilang senador na maisasalang sa paglilitis ng Sandigan Bayan. Tas eto pa malupit mga ka-eksena, meron tayong nalamang impormasyon. Oo, eto hindi pa naman confirm to pero meron na nalamang impormasyon mga ka-eksena na kapag nagsimula na ang impeachment na po at umalis si Sara Duterte, may gulo o may manggugulo o gulong mangyayari. Pero hindi ko sinasabing ano po yan verified na yan at legit na yan. Meron lang po tayong na pag-alaman na may ganong klaseng senaryo na ugong-ugong na kesyo once na mag-start na yan tapos umalis si Sara Duterte, may gulong mangyayari. Yun lang. Nasaan ba yung tubo? Direk, bakit tikom na bibig nila Robin, Go, Padilla, Cayetano, Amy Villar sa pag-ban ni Gibo ng China? Ano pa bang aasahan nyo? Hindi naman mga pro-China yan Okay, mag-alala kay Sek Gibo. Wala namang kaso kay Sek Gibo kung binan siya at yung pamilya niya tungkol dyan. Asahan nyo pa bang ipagtanggol siya ng mga tsinador? Siyempre, hindi. Sakaling masuspinde ang ilang senador na maisasalang sa paglilitis ng Sandigan Bayan. Kahapon, inilunsad sa isang eskwelahan sa Quezon City ang isang Citizen Watch campaign na layong ipaalam sa publiko ang mga pangyayari sa impeachment court. Naroon ang mga miyembro ng House Prosecution Panel, sabi ni Prosecutor Congressman Joel Chua. Sa Lunes, ipapasa na nila ang kanilang pre-trial brief. Sa June 18, ang pre-trial conference sa Senado at July 6 ang simula ng paglilitis. Jonathan Andala, Nakatutok, 24 Oras. Kayo mga ka-eksena, anong komento nyo? Bago tayo tumalon sa susunod na topic, anong komento nyo doon sa sinasabing impeachment? Posibleng hindi matuloy, magkaabirya, at magkandaleche-leche. Ano daw? Siguradong maggulo. Ayaw nila tumigil
Magulo. Siguradong magulo. Ayaw nilang tumigil. Pinabayaan na lang na may manggulo. Bakit hindi kasuhan at ikulong agad-agad? Hindi naman pa po kasi tawag dito. Kasi marami rin kasing mga kumakalat sa social media. Yung iba hindi binibigyan ng pansin. Bibigyan na lang ng attention kapag nandyan na. Ganon. Tiwala lang, makukulong din yan si Inday. Hindi ako mga kaiksenan talaga gusto ko talaga makulong si Sara Duterte. Bakit? Kasi natatakot ako. Subscribe na agad. Natatakot ako hindi para sa akin. Natatakot ako para sa mga kababayan nating Pilipino. Kapag ang kagaya ni Sara Duterte ang naupo, kita nyo naman, binigyan ng pagkakataon para magsilbi, maglingkod sa taong bayan, pero ang inuuna, ang pagpapalaki ng pepe sa dahig. Subscribe na agad. Pagwaldas ng pera, di ba? Hindi marunong magtrabaho. Kung ano yung ibinibintang ni Sara, yun ang ginagawa niya. Kung ano yung sinasabi niyang kasiraan, hindi maganda, pangit kay Pangulong Bongbong Marcos, siya mismo yung sinasabi niya na yun. Tama, mali. 'Di ba? Kaya nakakatakot mga kaiksena dahil wala ho talagang mangyayari sa bansa natin. Kahit anong gawin ni Sara Duterte dahil aasa lang siya doon sa mga taong ilalagay niya sa pwesto at siya ay mamumuhay lang ng tanga kung saan man siya mapwesto. Legit yan. Biruin nyo, laptop, di marunong. Di ba? Naging sekretary ng DepEd, umasa lang ng umasa sa mga tao. Di ba? Binabayaran lang ng pampadulas para magtrabaho. Pag ayaw magtrabaho, tatanggalin. Pag ayaw sumunod. Bukod pa doon mga kaiksena, ito legit po meron akong hindi ko lang siya pwedeng i-directang may kakilala ako na may kakilala sa side nung kabilang parlor. Legit talaga mga kaiksena. Merong mga sabihin na nating politiko, merong mga nasa posisyon ng gobyerno na mga pro ang may mga patong sa ulo. Bukod pa yon, totoo mga kaiksena, yung mga BBM vloggers, merong patong din sa ulo. May mga nakaano din mga kaiksena. Kaya nagdodoble ingat kami. Kasi talagang ang galawan ng kabilang kampo, mga mamamatay tao talaga. Kaya nakakatakot ang bansa pagka nangyaring gano'n. Kung mayaman lang talaga ako, pag nanalo si Sara Duterte, kung gusto nyo, ampunin nyo kami. Subscribe na agad. Hindi, totoo. Kung baka merong milyonaryo dyan, mga mayayaman na subscribers ko, ampunin nyo na lang kaya kami, pamilya ko, doon na lang kapag nagkataong gano'n. Aalis na lang kami muna ng bansa. Tapos babalik na lang pagkatapos na. Boom! Hindi ako nagbibiro mga kaiksena. Legit talaga. Nakita nyo naman siguro yung nangyari kay Cervera, di ba? Tapos, may pinakita sa akin si Nyolo. Hindi ko na lang sasabihin. Message talaga. Alam na yung mga lugar. May sinasabing ganito. Talagang mga kaiksena, nakakatakot tong mga kaalyado ni Sara, lahat ng mga DDS, kasi nga sira ulo. Talagang nakakatakot. Kaya ako na lang magkwento, pero sa mga nalaman ko at sinabi sa akin, talagang ingat lang talaga. Pero mas natatakot ako para sa iba nating mga kababayan. Kasi kung walang lalaban dito sa mga putang inan to, wala na. Kung walang magsasalita, walang kukontra, walang sisigaw, wala na. Dito na lang ako muna pala sa Saudi. Ay nako, kaya nga po, Takero, may banta pa rin at Cap Nino. Totoo yan mga kaiksena, yung mga ibang BBM vloggers, meron talaga. May mga, kahit sabihin nyo pang
baka nananakot lang, kailangan mo pa rin mag-ingat, di ba? Oo, ikaw Derek. Meron din, hindi ko na nga lang binibigyan ng pansin kasi sabi ko, kung talagang oras mo na. 'Di ba? Ganun talaga 'yun eh. At kung may mangyayari man sa mga kagaya naming mga BBM vloggers, alam nyo na kung sinong gagawa nun. Kasi tulad niyan, ako wala akong ibang kaaway, walang kahit ano ako inaargabyado. Pag may nangyari sa akin, dahil sa ginagawa ko sa political vlogging, alam nyo na 'yun kung sinong pwedeng magpa-utos, gumawa ng ganyan. Mga ka-eksena. O eto, type action mga ka-eksena, lipat muna tayo dito. Saan yan, Direk? Basta, yung mga hindi pa nagla-like, mag-like na kayo. Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy para sa lahat ng henerasyon. Boom! Nangangamba ang Cayetano Eto mga ka-eksena, isa pa to total na pag-uusapan yung mga posibleng makulong. Ito, makinig. Pagre-retiro ni CJ Gismundo sa November 6, posibleng maging balakid sa petisyon di umano ng Cayetano Black. Nasaan ba yung tubo? Okay? So, mga ka-eksena, ito, pakita ko sa inyo Bakit kaya magiging balakid sa petisyon ng Cayetano Black ang pagre-retiro ni Chief Justice Gismundo sa November 6? Naup ko? Hindi pa, ito pa. Game. Nangangamba ang Cayetano Block sa posibleng pag-aksyon ng Korte Suprema sakaling iakyat nila ang issue ng Senate leadership. Napipinto na raw kasi ang pagre-retiro ng punong maestrado at ang Malacanang ang pipili ng kapalit nito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pansinin nyo, ito, hindi masyadong maingay ngayon to, no? Boom! Ayan hindi siya masyadong maingay ngayon. Bakit kaya sa tingin nyo? Nanindigan si Senador Dante Marcoleta, tanging ang Korte Suprema lang ang magtutuldok sa anyay nagpapatuloy na power struggle sa Senado. Kasunod ito ng pagbasura ng kataas-taasang hukuman sa petisyon ng isang school teacher para sa quorum sa Senado noong June 3. Ulitin ko lang ako hindi po ako abogado pero hindi po ibig sabihin ibinasura yung hinaing reklamo ng isang guro, tag dito, wala nang pag-asa, wala na. Kumbaga, panalo na si Cayetano. Hindi hindi. Kumbaga, hindi kasi siya involved parties, parang gano'n ang pagkakaintindi ko So, ang kailangan mag-file ng petisyon o mag-file ng kung ano mang ipapile na yan, mismong si Cayetano. Boom! Hindi yung teacher. Pero hindi kasi tinalakay sa pasya ng SC ang merito ng petisyon dahil tanging sa legal standing ng petitioner nakabase ang pagbasura sa petisyon. Sabi ni Marcoleta, maari naman sanang isinama na ng mga mahistrado ang pagtalakay sa merito ng petisyon sa ngalan ng transcendental nature ng SC. Pakialamero talaga tong putang inan to. Lagi talaga nagmamagaling tong piluka na to, no? How much is that doggy in the window? Harp, harp, boom! I wish that dog is for sale. Ewan ko sa'yo. Lagi na lang nagmamagaling. 'Di ba? Ano nga sabi ni ni Justice Carpio? Ang sabi dito, mababang uring lawyer ka daw. Ang kapal ng mukha ni Marcoleta, gusto lagi siyang magaling, laging tama, laging kaloka. Nanindigan si Marcoleta na hindi sapat ang pagkilala ng liderato ng House of Representatives maging ng Malacanang sa liderato ni Senador Win Gatchalian. Di magaing kayo, mga gunggong, di ba?
Si Petra, papuntahin mo yung Supreme Court, dun mo pag-anawin. Dami yung sinasabi. Kayo dapat na nag-file mismo. Dahil Korte Suprema niya ang final arbiter. Kaya sabi ni Marcoleta, maaring gawin ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano ang dumulog sa kataas-taasang hukuman. Oh, nanggaling na pala sa'yo, hindot ka eh. Oh, sabihin mo kay Cayetano, utusan mo si Cayetano. Tapos ikaw ang bida-bida dyan, nautusan mo pa yung Supreme Court, ba't hindi pa isinama yung merito? Raul. Boom! Win ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano ang dumulog sa kataas-taasang hukuman. Pero may nakikita si Marcoleta na maaring maging balakid kung maghahain sila ng petisyon sa Korte Suprema. Yung problema sa'yo. Tapos may balakid. Gawin nyo muna bago kayo magsasabi ng kung ano-ano. Boom! Diba? Kung wala kayong gagawing pagpa-file ng petition dyan, wala talaga mangyayari sa gusto nyo mangyari. Diba? At least, kahit sabihin na natin magre-retirement si CJ Gesmundo, at least nakapagpasa na kayo. At least meron na doon. Diba? Bilog ang mundo. Bilog ang bola. Pero piluka ang buhok mo. Subscribe na agad sa channel. Diba? Wala tayong magagawa doon, Marcoleta. Diba? Para humiling ng temporary restraining order o kaya ay status quo ante order. Anya, nakatakda ng magretiro sa Nobyembre 6 si Chief Justice Alexander Gismundo. Wala na kayong kakampi, ganon. Boom! 10 sa kasalukuyang nakaupong maestrado ng SC ang nagpahayagan niya ng pagnanais na maging sunod na Chief Justice. Ang nasabing sitwasyon, posible raw maglagay sa alanganing sitwasyon sa anumang petisyon na ihahain kaugnay ng power struggle sa Senado dahil ang Pangulo ng Pilipinas ang pipili ng ipapalit na Chief Justice. Paliwanag ni Marcoleta, anumang desisyon ng mga mahistrado na taliwas sa inihayag na ng Malacanang na pagsuporta kay Gatchalian ay maglalagay sa hindi paborableng sitwasyon sa mga mahistradong. Ang galing. Talaga galing mang mind conditioning to ng Peluca no? Pag sila na yung sila na yung napupunta sa sitwasyon na ginagawa nila sa atin, sa mga ibang hindi nila kaalyado, galit na galit. Pero sa ginagawa nila, tuwan-tuwa sila, no? Kumbaga, double standard talaga itong mga hindot na to eh. Di mo pa nga alam kung sino yung pwedeng ipalit. Meron ka kagad bias. Kayo nga dyan sa Senadong mga Duterte senators, napaka-bias yung mga putang ina nyo eh. Diba? Lantaran yung pagiging bias nyo para sa mga Duterte, para kay Sara. Tapos gusto nyo pagdating dito, kabadong-kabado kayo. Magsasabi kayo na delikado, alanganin kasi hindi napapabor sa inyo. Supreme Court nga eh. Sino ba yung makaramihan na nandyan na nakaupo dyan? Puro appointee nino na yan. Ni Duterte? May reklamo ba kami? Wala. Tapos kapag halimbawa si Pangulong Bongbong Marcos naman ang maglalagay, kabado kayo. Naknantucha talaga mga impacto na to eh. Nag-a-apply na maging Chief Justice. Samantala, question din ni Marcoleta ang pag-amyenda sa impeachment rules. Sabi ng senador, dapat isagawa ang pag-amyenda kapag nakakonvene ang Senado bilang impeachment court at hindi bilang isang legislative body. Inamyendahan ang impeachment rules noong June 3, huling araw ng first regular session ng 20... hindi kasi kayo pumasok, ina mo. Boom! Di sana kumontra ka. Ngayon, iiyak-iyak ka dyan. Pumasok ba kayo? Hindi. Anong ginawa nyo? Pa-live selling pa kayo ni Cayetano. Diba? Kagaguhan nyo rin eh. Tigil-tigilan nyo nga kami. At Congress, kung saan naaprobahan ang probisyon na maaring maging presiding officer ng impeachment court kahit hindi Senate President basta't ibinoto ng mayorya ng mga senador. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Maliwanag tayo dyan mga kaiksena. Mga impacto talaga itong mga Duterte senators na ito eh. Ang sarap ang pasin ng tubo eh. Nasaan ba yung tubo?
Any violent reaction, any commentaries, anything else? Meron? Senator ng Cubeta yan si Marcoleta. Ano pa? Ano to? Basa tayo ng konti. Wag nang bigyan anumang posisyon maski barangay tanod si Saramao. Chucky Duterte. Umay. Malaki binayad. Excuse me. Binayad yan para ipagtanggol ang magnanakaw. Mukhang pera yung bulldog ni. Marcoleta, the name and the face you cannot trust. Wait lang, sinasamid pa ako. Ay, sininok. Pag sininok ka daw, ano ibig sabihin nun? Pag sinisinok ba, ano ibig sabihin nun? Nininok tuloy ako. Naku, ano ibig sabihin nun? Pamahiin pagka sinisinok daw? Nakakayamot na kayong mga senator. Walk out puro. Hirap. Abay mag-resign at nakakaya na kayong sa Senado. Ano to? Direct kamukha talaga ni Marcoleta si Puma. Wait lang ha. Sininok ka talaga ako. Hindi ako maarte. Oo. Income, ano? Income daw ng tubig. Inom. Anong income? Tatangkad ka pa daw. Tatangkad. Tatangkad pa ako nito. Baka maging 6-footer pa ako nito Ano daw? Magnanakaw ka ng itlog direct. Grabe naman yan. Ano to? Totoo. Bumili ako ng itlog, hindi ako nagnakaw. Well, anyway, mga kaiksena, bago tayo tawag dito, magtuloy-tuloy ng sinok. Yan. So, ito na yung yung good news. Nakalunok ako ng plaka. Eto na mga kaiksena. Sorry po pasintabi po at hindi ko gustong masisinukin ako. At patapos na naman tayo. Eto. Yan. So bukas mga kaiksena, makinig. Gusto nyong pumaldo bukas? Gusto nyong pumaldo? 1,000 pesos. Isang bunot lang gusto nyo? Ha? Hindi isa, hindi 5, 10 o 15 ang bubunutin natin na mananalo ng 1,000 pesos. Paano gagawin, direct? Ito. Meron tayong parapol, mga kaiksena, kung hindi Lunes ng gabi, Martes. Syempre, ito, wait lang Yan. Okay. So mga kaiksena, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ng Premily, ito yan. Okay? Ayan yon. So naka-premiere yung bago nilang music video na Mamang Sorbetero. Okay? So ang gagawin nyo lang, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo, i-like nyo yung video at i-share nyo. Ngayon, kapag nagawa nyo na yun, magko-comment kayo doon sa mismong video na yan. Bukas, mga 11 AM ng umaga, ang premiere nitong music video na to. Comment kayo doon kung anong masasabi nyo sa video, tapos mag-hashtag kayo sa dulo ng Mamang Sorbetero. Okay? Okay, yun ang rules natin mga kaiksena para manalo kayo ng 1,000 pesos. Huwag nyo nang intindihin yung sinok ko. Kesa naman pumunta pa ako dun, iinom pa. Diretsuin ko na to. So, subscribe kayo dito.
dito sa channel na to, abangan nyo bukas 11:30 o 11 a.m. o to 11:30. Manood kayo, mag-like, mag-share, mag-subscribe, at mag-comment ng halimbawa, I like the video, super ganda, thank you po, tapos hashtag Mamang Sorbitero. Ganun lang. Okay? Tapos, bubunot tayo kinagabihan or Martes kung sino ang mananalo ng 1,000 pesos. Yan. Maliwanag ba mga ka-eksena? Kung naintindihan nyo yung sinasabi ko at gusto nyong manalo, press 1. Direct, paano kaming mga nasa abroad? Kung kayo naman po ang mabunot na nasa abroad, tapos gusto nyong ibigay sa pamilya nyo sa Pilipinas o ibigay nyo yung GCash, doon natin ididirekta sa kamag-anak nyo sa Pilipinas yung panalo nyo. Ulitin ko, yung mga nanalo na, wag na muna kayong sumali. Ibigay nyo naman sa iba yung pagkakataon para manalo. Okay? Malaki pa yung pamimigay natin mga ka-eksena, kaya abang po kayo ha. Once na mag-live tayo. Ano daw? Hindi ko kaya 1 minute. Oh, nawala yung sinok ko. So, yun. Ang galing, nawala Nawala yung sinok ko Ganun pala yun. Deep breath po, direct. Ay, hindi, meron pa. So, yun mga ka-eksena. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Alauna na. Meron pa akong lalaban at isasampay. At pagkatapos nun, mangungulekta pa ako ng basura sa loob ng bahay. Tatapo ko pa sa labas. Kasi bukas ang dating ng basura, ilalabas ko pa sa kalsada. Okay? So mga ka-eksena, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod nating live stream. At abangan nyo to mga ka-eksena, bukas po 11 a.m. O kung hindi nyo man matimingan ng live ng premiere, puntahan nyo tong channel na to bukas, panoorin nyo, i-like, share, subscribe. Okay? At yan ang magiging rules natin. Pag hindi nyo ginawa, nabunot kayo, tapos wala kayo sa raffle, hindi kayo pwedeng manalo. Okay? Maraming salamat po mga ka-eksena. Ito po ang yung lingkod na nag-iisang direktor na buhay nyo. Ang sinisinok ng direktor, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. God bless and see you again tomorrow po. Bye. Salamat po Yeah, mic check 1, 2. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direk Freddy Valera Official. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direk Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Bawat salita may laman, hindi puro ingay. Mga topic na swak sa masa, mga kwentong tunay na tumatama. Hindi kailangan magpanggap para mapansin, kasi katotohanan ang laging dala rin. Simple lang pero may dating, kaya maraming tao ang naaabot din. Mula umaga hanggang hating gabi, mga videos na may saysay palagi. Hindi lang basta content na pampalipas oras, kundi gabay din sa pang-araw-araw. Kapag may issue sinusuri ng maayos, hindi nang huhusga, mas gusto malinaw. Lahat may matututunan na aral, habang nakarelax sa pakikinig ng bawat detalye at usapan. Kaya kung gusto mo na may kabuluhan, ito na ang channel na dapat subaybayan. Pindutin ang bell para updated ka sa bawat upload na siguradong panalo ka.